Sa unang gabi ng pananatili ni Ella sa bagong apartment na inupahan niya, malapit sa eskwelahan, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Mura ito, malapit sa lahat, at may isang kondisyon lang ang mayari. Huwag kang titingin sa likod kapag may narinig kang tumatawag sa iyo, lalo na pag 2:00 ng madaling araw. Natawa lang si Ella, akala niya biro lang, pero sa unang gabi pa lang, tinawag na agad ang pangalan niya. Ella, mahina, parang bulong, pero malinaw. 2:00, napadilat siya sa kama, nakasara ang bintana. Wala ring tao sa paligid. Tumingin siya sa orasan, eksaktong 2:00 AM. Muli niyang naalala ang bilin. Huwag kang titingin sa likod. Hindi siya gumalaw, niyakap lang ang kumot at pinikit ang mata, hanggang sa marinig ulit ang boses. Mas malapit na. Ella, tingnan mo naman ako. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker. May mga ganong kwento talaga rito, miss. Pero wag mo na lang pansinin. Habang hindi ka tumitingin, ligtas ka. Dumaan ang mga gabi. Palakas ng palakas ang tawag. Minsan parang may humihila sa kumot. Minsan, may nararamdaman siyang malamig na hininga sa batok niya. Pero hindi siya lumilingon. Hanggang sa isang gabi, hindi na boses ang narinig niya, kundi boses niya mismo. Ella, tulungan mo ako. Tulungan mo tayo. Napabangon siya. Pawis na pawis. Nanginginig. Boses ko yon, bulong niya. Luminga siya. Dahan-dahan. At doon niya siya nakita. Sa salamin sa gilid ng kwarto, may isang Ella rin. Pero duguan ang mata. At may punit sa pisngi. Nakangiti ito pero pilit. Parang may galit. Bakit hindi ka lumilingon? Ako ang iniwan mo. Ako ang nanatili rito. Ikaw ang umalis. Ella tumakbo palabas pero pagdating sa pintuan, sarado na ang apartment. Nakakandado, hindi niya mabuksan. Paglingon niya, wala na ang salamin. Pero naroon pa rin ang isa pang Ella sa gilid ng kanyang mata. Palapit ng palapit. Ako ang tunay. Ikaw ang refleksyon. Kinabukasan, nagpunta ang caretaker sa unit para mag-abot ng bayad sa kuryente. Pagbukas niya ng pinto, wala na si Ella. Walang gamit. Walang bakas na may tumira roon. Pero sa salamin ng kwarto, may nakasulat na basang daliri. Huwag kang tumingin sa likod.